Sintanda na ng panahon ng pangongolekta ng mga samot-saring antigo. Para sa ilang kolektor, isa raw itong uri ng pakikipagniig sa kasaysayan dahil sinasalamin nito ang ilang mahalagang kaganapan sa nakalipas na panahon. Pero sa gitna ng angking kagandahan ng mga disenyo nito, may hindi nakikitang ating mga mata na tila dumaragdag sa halaga at importansya ng bawat sinaunang gamit. May 7 taon nang nangongolekta ng mga antigo si Edgardo Gamo Jr. Hindi na niya mabilang ang iba't ibang uri at bagay na napasa kamay niya at naibenta sa mga kapwa-kolektor. Sa kanyang nirerentahang apartment, halos wala nang madaanan dahil sa dami ng mga antigo sa kanyang koleksyon. Parang antique shop, dealer ka ba ng mga antigo talaga na gamit? Actually, collector sir ako. Tapos, hindi naman siya shop. Parang bodega nga siya. Usually, pag natanong ako kung shop siya, stock room ng mga yung mga sawa na ako. Siya lang yung mga for sale ko. Pero sa lahat ng mga gamit dito, may isa raw na bukod tangi. Actually to, mahal na mahal ko to. Siya yung kauna-unahan na salamin ko na yung may history, may story na may ghost. Sa mirror kasi nakita eh. May kita mo yung image na parang nakabelo na Ilang larawan ang ipinakita sa akin ni Ed, nakuha noong November 2010. Kabilang dito ang mga matalinhagang salamin na ipinakita sa akin ni Ed. Nakuha rin ni Ed ang salaming ito mula sa isang kaibigang kolektor din. Nabili ang salamin o tinatawag na pewter mirror sa isang bahay sa Alaminos, Laguna habang nagsasagawa ng garage sale. ito May kaya mukha siya. yung salamin Yeah, na Oo. kung i-close up mo siya, may kita mo, hindi naman siya edited talaga na ayan. Wala daw nakukuhang imahe yan na re-reflect lang dito? Or... Wala po eh. At saka wala namang taong ganyan ang image niya. Tsaka naka-tilt itong salamin. Hindi pa rin malinaw kay Ed kung sino ang babae sa salamin. May mga ilang bagay rin ang hindi niya kayang ipaliwanag. Ang isa po dito, yung mga headhunter, mga trophy head. Okay. Ang tawag dito ay trophy head. Yung iba kasi yan, more or less 100 years old na sila. Pag nagkakagiyera sila or yung conflict, di maglalaban sila. Yes. Kung ako yung warrior, magkalaban tayo, napatay kita, i-chop ko yung head mo, yung parang axe na Tapos ngayon, iuwi kita, yung ulo, isasabi ko yung staff. Kaya naging trophy siya. Pag dami ng ulo ng tao sa sa bahay mo, Ibig sabihin nun, magaling na warrior. Oo, at saka matapang kang warrior. Mula pa sa isang supplier ng mga antik na taga-Banawe ang mga bungo. Ipinatago raw muna sa kanya ang mga ito hanggang mailipat sa isang museum. Hindi pa napapatunayan o nasesertipikahan kung totoo ngang headhunters trophy skulls ang mga ito. First day na dumating sila nung kinagabihan, alam mo yung yung parang may nagma-march sa damuhan tapos yung huf huf yung mga ganun sound. Minsan yung alam mo yung parang hininga. Yung ganun maririnig mo. Tapos minsan parang mga boses ng bata.
upuan siya dito, hindi pa to yung pinakalugar niya na. Alas 4 ng madaling araw. Madaling araw. So wala tong mga wala pa yung lahat. Tapos yun, yung salamin na yun, dito yung nakalagay din. Okay. Nung nagdodoorbell ako kay Kuya Ed, Oh. biglang may nakakita akong nakabelo, Oh, babae. babae. Mm. Tapos nung ano, Itim na belo. hindi ko pansin. Madilim siya dito eh. Basta nakabelo siya na ano. Oo. Bigla siyang tumayo. Oo. Nag-doorbell ako ng doorbell yun. Tapos sabi ko, si Kuya Ed hindi lalapit sa akin. Sabi ko, yung ano ko sa kanya, si Kuya Ed biglang bumaba. Nung bukas siya ng ilaw, sabi ko, wala pala yung ano. Nawala na yung parang hugis babae yung na hugis nakabelo. babae na nakabelo, sabi ko. Ano bang meron sa taas? Parang stock room niyo ba yan? Yung mga nabenta na, Oo. nandun na nakalagay. Tapos i-deliver na Nakahanda namin. na. Okay, so tara. Yun, pasok tayo dito. Yeah. Yan, dito. Okay. Ito yung pinaka namin, stock room. Ito yung dapat dito ako matutulog, pinapatulog ko eh. Pero ayaw mo matulog. Ayaw. Talagang ayaw ko talaga dito. So nakikita ko, puro painting nandito, di ba? Tapos merong Tapos dito, cabinet. Ano ba? wala pa to, wala tong cabinet na to. Oo. Puro tambak siya ng ng mga antique, yung mga pan-deliver namin. Oo. So, pader lang siya. Nung pagbukas, nung pinakuha ko ni Kuya Ed nung nung panlagay dito sa to, sa items na to, yung parang siya, bubog. Pagbukas ko nung pinto nga yan, ito. Ito, itong blue na ito. Oo. Ito. Pagbukas ko na, biglang may sumigaw sa akin. Paano ang sigaw? Gumano sa akin. Di, ang ginawa ko, takbo ako pababa. Sabi ko, Kuya Ed, ayoko nung tumaas. Babae, lalaking sumigaw. Boses babae siya. Sus, babae. Oo. Ito ang sinasabi mo stock room, di ba? Yan, stock. Okay, sige, pasukan natin. Yan. Yan, puro painting pa, oh. Malaki. Haba. Habang nasa loob kami ng maliit na silid ni Paul, ipinakita niya sa akin ang isang painting ni Ed na may imahe ng matandang babae na tingin niya ay nagpaparamdam pa rin. Ito yung mukha niya. Ito yung nakita mo. Oo, si nanay. ito yung mukha niya. Yung nakaupo, na biglang Ito- tumayo, Mm, na ito yung nagdo-doorbell ka. Sabi ni Kuya Ed kasi sa akin, tuwing nagkakaroon ng problema sila nung father niya, nagpapakita talaga siya. May kilabutan mo ba? Oo, Ito yun ang balahibo mo. Ang gagawin natin ngayon maglalatag tayo ng umigit kumulang sa 4 hanggang 5 camera dito sa iba't ibang bahagi nitong lugar ni Mang Ed. Dahil may mga kwento raw ng mga kakaibang mga paggalaw ng gamit, may mga kakaibang mga nakikita. So titingnan natin kung may mahuhuli ang mga camera natin doon sa mga lugar na sinasabing may mga paggalaw o may kakaibang mga nakikita. Ito yung stock room na sinasabi na may nararamdaman na pinakamalakas. Titingnan natin kung yung camera na inilagay natin dito, in-install natin dito, may mahuhuli na kahit anong klase ng aktibidad. Ibababad namin ng magdamag ang 4 na kamera. Kinabukasan ng gabi, muli rin naming babalikan ang lugar na ito para alamin kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong kababalaghan sa apartment na ito. Marami na ring bumili ng ilan sa mga koleksyon ni Ed. Ngunit ang salaming ito, 4 na beses na may bumili, 4 na beses ding isinauli kay Ed. Tapos yung mga nakabili kasi niyan dati, ilang beses ko na actually na ibenta yan. Okay. Binabalik sa akin. Binabalik sa'yo. May dahilan bakit binabalik Oo sa'yo? yung isa may nakita sila parang smoke na figure. Okay. Tapos may kakaibang feeling. Pero yung tatlo kasi may nakita silang
translucent. Yung parang transparent na image. Ito, Sir Jay. Ano yan, Ed? Ang tawag namin dito si Baby. Uy! Ano yan? Siya daw ay fetus na pag-aari ng mangkukulam. Kaya siguro merong nakalagay na ganon. Ang sabi, dyan nakalagay yung mga orasyon, yung madidikit na Ayun. Gaano katagal yan? Ah, At paano mo nakuha yan? sa collector din ng Collector, ng yes. mga may hilig sa Sa pag-aari yan ng mangkukulam. At tapos nabili niya, kasi yung mangkukulam daw na yun, nagbagong buhay na. Nabili niya, tapos sinama niya sa collection niya. Ayon sa pagsasaliksik ni Ed, ang paggamit sa fetus bilang instrumento sa pangungulam ay nagsimula noong huling yugto ng 18th century sa iba't ibang panig ng mundo. Napreserba ang fetus dahil sa mummification process na ginawa dito kung saan binabalot ang katawan ng lupa mula sa libingan ng mga ninuno ng sinumang tao na magpapakulam. Sa ngayon, nasa pangangalaga niya muna ang mummified fetus hanggang makakita ng lupa na paglalagakan nito. Inimbitahan namin ang Profilers of the Unknown, isang grupo ng mga paranormal investigators, para samahan kami sa loob. We'll try to see nasan sila, anong klase sila, or ano yung mga nandun kasama ng mga antique items. Kasi ang goal naman natin is to validate kung may hunting or wala. And then at the same time, try natin na mapag-manifest sila kahit pa paano. Meron. Armado ng mga gadget gaya ng motion sensor, EMF, compass, voice recorder at still camera, pinasok ng aming grupo ang apartment. Sa bungad pala, may mga napansin na ang grupo. Dito kami ngayon dun sa entrada, malapit dun sa entrance ng mismo antique shop. At ngayon, sa puntong to, pinapakiramdaman ko yung mga senyales na kung anong energy man, yung mararamdaman, madidetect ng mga gadget. Hindi pa gaanong nakalalayo ang grupo, may mga paramdam na. Okay. Pagpasok kasi namin dito, di ba wala pa namang tao? Umilaw yung motion sensor. So that means it detected some kind of movement coming from something na hindi nakikita. At nang lumapit na ng bahagya ang aming grupo sa salamin, Pero nung nakarating ako on this very spot, Itong spot na to. itong mismong spot na to, may naramdaman akong malakas eh. Kinilabutan ako ng sobra. So, Dito very mismo, unusual. dito. Dito mismo. Huminto ako dito at tapos andito si Miss Jane. Sabi niya, naramdaman din niya. pinunterya naman nilang sunod ang cabinet na ito. Malakas yung nararamdaman mo. Dito hindi masyadong malakas yung portal. Yung mga dumadaan, yung mga passing through are mga maliliit na elementals lang. Sunod na inikutan ng grupo ang ikalawang palapag, kung saan may malimit na maramdaman si Paul, katiwala ni Ed. Agad nilang tinungo ang maliit na silid o ang stockroom.
may hinahabol ako kanina dun. Sige lang, relax ka lang. Kaya mo yan. May hinahabol ako kanina dyan. Hindi lang ako makadaan. Siya yung nakita ko nun doon sa baba. Oo. Sabay namang pumalo ang EMF meter. Although hindi niya nabanggit sa akin na may page siya. May reading tayo. Nag-alarm siya pero hindi umakit yung sensor. Sa tuwing pumapalo ang EMF meter, ibig sabihin may mataas na enerhiya sa paligid na kadalas ay dahil sa presensya ng isang source gaya ng mga kaluluwa. Sabi, pag tumigil yan sa labas, Just to double check. Para makumpirma, sinubukan nilang ilayo ang EMF meter mula sa silid. Nawala pansamantala ang tunog, hindi kayo may nagalit. pero nung bumalik muli sa silid, Alam mo? Nag-wild, no? Oo, nung ano. Madalas mo mangyayari. Labas tayo ulit. Baka nagagambala. binalikan naman nila ang tabernakulo dahil mayroon siyang nakukuhang kakaibang energy reading. Pagsasimbahan. Yun yung sinasabi kanina may portal. Nang ipakita ni Ed ang laman ng maliit na kabinet, laking gulat ng grupo. Oh, Jesus. Pero bakit di siya nakalagay? Hindi nila akalain ang pinagmumula ng enerhiya ay galing sa napakaliit na bagay na ito.